ba yung baterya nito? Oo, gumagana pa yun. Oo, andito pa nga yung charger niya, no? Mahal naman ang 2K. Okay lang yan. 2K, pwede na yan. 1K. Grabe naman to sa 1K. Pang ospital yung iniipon ko eh. Sige, benta mo na lang sa iba. O sige, ano? Sige, 1.5 na lang. 1.2. Ano? Ano? Sige na nga. O sige, dali. Mukha ko. Mukha kong pambayad. Dali lang. Ano, wala pa ba si Tanggol? Wala pa nga eh. Paano kung hindi tumulong si Rigor? Paano kung ipakulong niya si Tanggol? Oo nga. Tiyak nagugustuhin ni Rigor na makulong si Tanggol. Eh, ano naman ang gagawin natin? Si Rigor lang ngayon ang pwedeng tumulong kay Tanggol. Si Father Ruben nga eh. Makakatulong yun sa atin. Matutulungan siguro tayo ni Father Ruben, pero mapoprotektahan niya ba tayo sa sindikato? Tsaka iniisip ko na lang, parang magandang pagkakataon to para magkasundo na rin si Tanggol at saka si Rigor. Umasa na lang tayo, tsaka magdasal na lang tayo na maging maayos ang lahat. Ba't mo ko tinitignan ng ganyan? Makakatulong ba talaga yung asawa mo? Kaya nga umasa at magdasal. Ay, nako. Mang Buboy, Oh, bakit mo, Kang? magtatanong ho sana ako sa inyo kung pwede po akong mangutang. Si tatay kasi nasa ospital na. Hit and run po siya eh. Ha? Talaga? Opo kailangan ko lang ng pera pang paggamot. Kaso wala akong mapapautang sa'yo. Pero teka, kung gusto mo, baka meron ka diyang pera kahit magkano, palakihin natin. Gusto mo dito. Sigurado to. Ito naman si Mang Buboy. Kailangan ko nga ho ng pera. Hindi ko yung maubusan ako. Sige po. Salamat na lang ho. Sige, sige. Salamat po. Ate Heidi? Ate Heidi? Oh, Mokang, anong atin? Ate Heidi, diretsuhin na kita, ah. Baka naman pwede ako mangutang sa'yo ng pera, oh. Naku, Mokang, pasensya na, wala din ako ngayon. Sige na, Ate Heidi, oh. Kahit maliit lang na halaga, makakatulong yun sa panggastusin sa ospital. Sige na, oh. Naku, pasensya na talaga, Mokang. Ang daming gastusin ng kambal ko sa school. Kahit konti, wala talaga. Wala talaga, pasensya ka na. Oh, sige. Sige, naiintindihan ko. Salamat. Sorry, ah. Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Panginoong Nazareno, maawa po kayo sa amin. Mayroong mayaman, Tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na po. Ngayon po na nasa kritikal na kalagayan si tatay. Tulungan niyo po sana kaming makaligtas siya. Huwag niyo po sana siyang pabayaan. Tulungan niyo po sana akong makahanap na yung pababayad namin sa ospital. Kayo na pong bahala sa amin. malapit lang di mo alam mo
may bigot tagumpay. Aging Dr. Fernandez, please proceed to the ER. Aging Dr. Fernandez, please proceed to the ER. Tay, sorry po talaga. Hayaan niyo, gagawin ko ang lahat para gumaling kayo. Hindi ko kayo susukuan. Nak, dito ko na pala. Saan ka nang galing? Nagdilihensya ho ako, Nay. Nagbenta rin ako ng ibang mga gamit. Yung mga kaklase ko nga ho pala. Pati si Jill nag-abot ng pera. Kahit pa paano nakakuha po ako ng 12,000. Ako, anak, pakisabi kay Jill saka sa mga kaklase mo. Maraming salamat, ha? Sige po. Malaking may tutulong nito. Kayo ho, Nay, saan mo kayo galing? Nanggaling ako sa accounting, nak. 150,000 na pala yung bill daw natin. Ang mahal pala nung tubong kinabit nila sa tatay mo. Sobrang liit pala nung naipon ko, Nay. Pasensya na. Hayaan mo, Nay. Didiskarte ako. Maghanap na lang ako ng trabaho kasi kailangan natin ng panggastos dito. Hindi natin alam niya kung hanggang kailan tayo dito sa ospital. Pasensya ka na, anak, ha? Hindi kita matutulungan. Hindi ko mabuksan yung pwesto natin sa palengke dahil binabantayan ko yung tatay mo, eh. Nay. Huwag mo nang isipin yun, ha? Kami nang bahala ni Kuya. Naiintindihan ko naman. Pasensya ka na, anak, ha? Ang bata-bata mo pa. Ang bigat na ng pasanin mo. Wala yan, Nay. Hanggang sa lumalaban si tatay, hindi ko siya susukuan. Naku, sa tingin nyo, nagbago na ang ihip ng hangin. At tutulungan na tayo ni Rigor. Sana talaga, no, eh. Sana talaga. Mas mabuti pa siguro kay Father Ruben natin isuko yung mga droga. Baka mas matulungan niya tayo. Kaso hindi, iniisip ko naman. Pagkatapos ibigay ni Tanggol yung droga kay Father Ruben, ano na mangyayari? Ay, Rigor, kain na. Papayag na ako sa gusto niyo. Talaga, Rigor? Oo. Tatanggapin ko ang droga gusto isoli ni Tanggol. Narinig mo yung tingding. Rigor, salamat, ha? Salamat talaga. Ito po yung medical abstract ni Dima Kulangan. Salamat ho. Makulangan! Miss Di Makulangan?
Bali, if yung makulangan, Aha. i-endorse na lang po namin ito sa taas. Balik na lang po kayo pag i-release na namin. Sige ho. Pasensya na ho. Unang beses ko ho kasi gagawin to eh. Ano ho ba yung kasiguraduhan na matutulungan niyo ho ako? Tutulungan po talaga namin kayo, ma'am. Kaso lang po, medyo kalakihan lang po kasi ang kailangan nyo. Mga 20 to 25,000 po ang maaari lang po namin pwedeng mapairam sa inyo. Sige ho. Kahit pa paano na makakatulong din naman yan. Sige po. Okay, Salamat. sige. Update ko na lang kayo, ma'am, ha? Sige po. Okay. Salamat. Thank you. Next! General Rivas. Ramon, Kumusta? dala ko na yung files nung Dimagi ba? Huwag tayo dito mag-usap. Tayo. Nandiyan ang background at record ni Rigor Dimagi ba? Ayon dyan sa report, siya ang pulis na nakahuli sa'yo 20 years ago. At ang asawa niya ay ang kinahasa mong babae. Meron silang 3 anak na lalaki. Siya ang nakapatay sa'yo sa engkwentro sa Quiapo. At dahil doon, suspendido siya ngayon. Tayo. Buo na ang desisyon ko. Ipapakulong ko si Tanggol. Tama lang yan, Tay. Para matuto na yan si Tanggol. Marites, nandiyan na ba anak mo? Wala pa eh. Baka naman nagbagong isip mo. Rigor, hintayin lang natin. Baka may aberya lang. Ramon. Ang taong bumarel na humuli sa akin na nagpahirap sa akin ng ilang taon. Siya rin ang umabot sa akin at muntik pa niya ako mapatay. Nakita ko sa Quiapo. Ano? Oo, papa. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nasa Quiapo pa ang anak ko. At ang pulis na ito, ang susi para maibalik ko ang pinunla ko. Pues hanapin mo sila, hanapin mo ang anak mo, bawiin mo. Oo, Papa. Babawiin ko anak ko. Oo. Papatayin ko ang pulis na yan. Tatagtarin ko siya hanggang sa huling hininga niya. Pagbabayaran niya ang paglayo niya sa akin sa anak ko. Greg, kamusta lang sugat mo? Okay na ako, ma. Nothing to worry about. Siguraduhin mo mapapatay mo ang anak ng Tito Ramon mo. Dahil ang kayamanan ng lolo mo dapat sa'yo lang mapunta. Yes, ma. Alam ko. Mag-iingat ka. Mga halangang bituka ng mga taga-Quiapo. Alam
Huwag ka nang mag-alala. Sanay akong pumatay. Pakito, Madam. ituro mo kay Greg kung saan nakatira ang anak ni Ramon. Opo, madam. Mag-iingat kayo. Tara. Boss Greg, nakahanda na po lahat. Tara. Tara na! Severino! Yes, boss. Ang dami yung mga tauhan natin. Reglado, boss. Aalis ka? Oo. Pupuntahan ko anak ko. Hello ba? Greg, bilisan mo. Mukhang alam na ng tito mo. Sige ba? Tara, bilisan na natin. Sigurado ko ba dito nakatira yung mga yan? Oo, boss, sigurado ako. Napuntahan na namin to at nakita na namin. Mga tirador ang mga yun. Mga snatcher at mandurukot, boss. Sino kaya ang mga yun? Mga pulis ba yun? Hindi. Mga naka-civilian. Parang silang tanggol ang hinahanap. Dating ng mga dayong yan, ha? Yung mga dala pang boga. Ang malaking gulo to. Laban talaga to. Tara, sundan natin. Oh, sila na.
Kamusta sitwasyon sa loob? May mga kalaban ba? Tanggol, may mga dumating tao dyan sa galing sa loob. Para kayo nahanap, mag-iingat kayo. Oo nga, pre. Mag-ingat kayo. Papunta ka lang tanggol yan ah! Anong gagawin natin? Tara! Tanggol, may mga dayong nakapasok kanina. May mga boga. Huwag kayong punterya. Alam niyo na gagawin niyo. Sige, ihanda ko ng tropa. Nabala. Ingat kayo, Tanggol! Tara, tara. Greg, ito na yung bahay. Panihintay nyo! Ratratin nyo na yan! Sino mang nangangailangan sa manggaling tutulungan, tawagin lamang ang ating tagapagtanggol. Laban sa mga ganit at sinungaling, humanda pagkat